Pasko. Ito yung araw na pinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesucristo. Nung bata pa ako, ay excited ako tuwing sasapit ang Burman dahil ramdam ko na agad ang Pasko. Naalala ko nga nung sinama ako ng mga kaibigan ko para mangaroling. Tapos nakita ko na lang si mama na nakasunod na sa akin habang may dalang pamalo. So ako, sumama na lang ako kay mama. Siyempre, sino ba namang gugustuhin mapalo, diba? Minsan nga yung iba September pa lang ay nangangaroling na. May mga uri rin ng mga bahay na pinangangarolingan. Una, yung kakanta pa lang kayo ay pinapatay na yung ilaw. Ranas ko yan nung magkakasama kaming magkakaibigan. Tapos nung tutugtog na siya ng gitara, ay pinatay agad yung ilaw nila. Patuhin na lang natin yung bubong. De, joke lang, walang ganun Pangalawa, ito yung mga galante. Naalala ko nga nung nangangaroling kami. Kala namin walang tao. Titigil na sana kami sa pagkanta. Tapos maya-maya ay may lumabas. Kau bilang kau tuh paling manis, aduh mama bikin salting, saja kau pun manis kau bikin salting, salah tingkah din ko sayang. Kaklase pala namin dati. Tapos binigyan kaming 100. Para sa amin malaki na yon. Tapos 3 lang kaming maghahati-hati, diba? Pangatlo, yung imbis na magpatay na lang ng ilaw, magsasabi pa yan ng mga masasakit na salita. Mas okay na sana sa amin yung papatay na lang nila yung ilaw nila. Tapos aalis na lang kami. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas sa malwalati, ang pag-ibig sa iyong hari, para maging mas lagi. Hoy, magpatulog naman kayo Gabi na, ang pangit na nga ng boses nyo, ang pangit pa ng mukha nyo. Alis na nga kayo dito. Nagbabaka sakali lang naman Kahit magkano lang. Hindi, wala akong bibigay sa inyo. Alis na nga kayo dito. Bilisan nyo. Tsaka, naranasan nyo na din bang matulog? Malamang. Ano tingin mo sa amin, robot? Psst! Makinig ka muna kasi. So, balik tayo sa kwento. Naranasan nyo na bang matulog? Yung pinagsasabit muna kayo ng medyas sa pinto o kaya sa bintana. Tapos kinabukasan may laman na siyang candy. Na ang buong akala mo ay si Santa Claus ang naglagay nun. Pero ang totoo ay yung mama mo lang pala. Ang galing. May unforgettable experience din ako nung bata pa ako. Pasko nun at nagkikwentuhan kaming magkakapatid. Tapos maya-maya ay parang may nambato sa bubong namin. Tapos sabi ng ate ko, si Santa Claus daw yon. So ako, dali-dali rin akong tumakbo palabas. Dahil gusto kong makita si Santa Claus nun. Siyempre bata Tapos nung papasok na kami sa pintuan, ay nakita ng ate ko na may nakasabit na sa taas ng pinto na regalo. So inisip ko talaga nun na si Santa Claus yung naglagay nun. Tapos ngayon malaki na ako ay unti-unti kong nare-realize na hindi pala siya para sa akin, boy. Ang landi mo. Joke lang, diba? Joke lang. Unti-unti kong nare-realize na baka si mama lang ang naglagay nun. Comment nyo rin sa baba kung anong mga naging experience nyo tuwing Pasko. Babasahin ko yan, promise. Ito rin yung araw na magiging kumpleto kayong magpapamilya, diba? Sorry sa mga broken family Yung mag-i-exchange gift kayo sa school, tapos baso lang yung matatanggap mo. Yung may wishlist na nga, tapos iba pa yung binigay sa'yo. Ang lupet! Ano to? Ba't short? Nilagay ko na nga dun damit Anyway, dapat maging thankful tayo kung anong man ang matanggap natin ngayong Pasko. Dahil hindi naman to sa pagandahan o pamahalan ng natanggap na regalo, diba? Ito ay pagpupuri sa kapanganakan ni Jesucristo.
Yun lang, at mag-comment or mag-suggest na rin kayo kung anong next nating ikikwento. Maraming salamat sa suporta.